ngayon mga ka-scientific, good day. First time natin full face video tayo. So ngayon, yung paksa natin ngayon is paano i-test yung regulator. So meron tayo dito dalawang luma na regulator at isang bago. Ito yung gagamitin natin, multimeter. So paano gamitin? Ito yung multimeter natin. Isiset natin dito sa continuity. Yan po, nakaset sa continuity. Ibig sabihin, pag walang putol, rekta yung dugtungan, magbabaser. Ito yun. Yan, baser sound. So, ibig sabihin, walang putol. Tulad dito. Pag nag-test tayo ng linya, halimbawa ito, dulo sa dulo. So, lalagay lang natin yung negative probe o alin dito at yung positive probe sa dulo. So, ibig sabihin, pag walang putol, magbabaser po yan. So, ito ngayon, nakaset na tayo sa continuity. Ang gagawin natin, ililipat natin sa diode. Pindutin lang natin to para mag-transfer sa diode. Ayun, diode mode na. Test natin. Ayan, so ibig sabihin nagre-reading na siya. Nagre-reading siya ng value ng diode. Kung may papasok, mariread niya, magbibigay ng value. Pero pag hindi, wala pong value yan. Halimbawa pag naka-block, walang value. So ngayon, ito na, umpisa tayo. Ito muna yung titest natin. Ito, so 5 wires, yellow, dilaw, ito, kulay pula, kulay red, merong itim, meron green, kaya ito kulay orange, minsan puti, minsan pink. Pero parehas na function nila. Dito ngayon, test natin. Dito tayo mag-umpisa sa power. Test natin itong green at red. Yan, dito continuity mga ka-site ya. Ito ay diode test. Pag diode, may value po yan. So ito ngayon, ititest natin yung positive probe. Ito, yung test na to, meron tong polarity. Hindi katulad sa continuity, kahit magkabaliktaran, okay lang. Dito, lalagay natin yung positive probe sa positive side ng regulator. So yan, walang reading. So ibig sabihin, walang positive na pumupunta sa negative side. Ngayon, babaliktarin natin. So yung positive, lalagay natin sa negative. Ito namang negative, lalagay natin sa positive. So ayan, may value. So ibig sabihin, merong pumupunta na linya papunta, galing negative papuntang positive line. So natural po yan. Diyan malalaman kung buhay yung circuit. So ibig sabihin goods to, buhay yung circuit. Tapos yung gagawin natin ulit, ito naman yung positive, lalagay natin dito yung positive probe papunta dito sa dalawang AC line. Dahil full wave, ito yung pinaka-umpisa, ito yung dulo. O pwede rin ito yung umpisa, ito yung dulo. So ngayon, ito na, positive probe sa positive line. Kalagay natin dito. So wala. Ito yung negative, papunta dito sa AC line. So walang current. Pag naka-andar, walang current na galing positive papuntang AC line. Dito rin sa kabila, ganun din, wala. So ngayon, ilalagay natin to sa negative line.
Positive probe dito sa negative line papuntang AC. So yun, may value 0.030. Yan yung reading niya. Dito sa kabila meron reading 0.4. So mas mataas. Ngayon, babalik na rin natin. Ito yung negative. So, ibig sabihin, may pumapasok dito na negative papunta dito sa AC line. So, ngayon, babalik na rin natin. Kung itong linya na to, may pumapasok papuntang negative. So, ibig sabihin, nalagay natin dito, ito yung negative probe. Ito yung positive sa AC line. So, ibig sabihin, wala. Dito sa kabila, meron. Pansin nyo, dito sa orange, wala. Pero dito sa dilaw, meron. So, ibig sabihin, yung AC current, meron siyang current na pumupunta dito sa negative. Okay, pakitandaan po. Tapos dito tayo sa black. Ganun pa din. Tingnan natin kung merong current na pumapasok galing black papuntang negative. So wala. Ito ngayon, babalik na rin natin. Galing negative papuntang black. Ito. Ayun, nalos contact ng kanina. So ibig sabihin, may pumapasok na negative papunta dito sa black. So ayun, recap lang natin ito, negative line papuntang positive. Dapat merong negative na pumapasok dito sa positive, pero dapat walang positive na pumapasok sa negative. Yun po ang pinaka palatandaan natin na good yung circuit. So ngayon naman, dito sa negative, papuntang AC line, dapat meron din kabilaan, pero dapat walang AC line papuntang negative. Ayun, malinaw po yun. So ito, dapat merong negative papuntang black wire, pero walang supply ng black wire na papuntang negative. So klaro po tayo dyan. So ngayon, pupunta tayo dito sa kabila, sa isang regulator. Ito, i-test natin. Parehong luma to Ang gusto ko, sita. So ngayon, i-test natin ulit. Positive to negative. Ito dapat wala. Wala reading. Ito, pag binaliktad natin, dapat meron siyang reading para malalaman natin na buka yung circuit. So ayan, 0.8. Ibig sabihin, buhay na buhay, gumagana to. Pero hindi pa natin alam kung ang function nito is accurate. So ngayon, dito na tayo sa negative. Negative papuntang AC line. Dapat meron siyang supply na galing negative. Ayan, 0.4 something dito sa puti, dito naman sa dilaw 0.4 din. So napansin ko natin yung dito negative to AC, meron sa dilaw pero 0.03. Dito negative to dilaw 0.4. Sa puti 0.4. So ibig sabihin parehas yung value, gumagana to. Pero dito yung gumagana lang is ito 0.4, itong orange, pero itong dilaw is 0.03. Ibig sabihin mababa yung value, mahina ang charging. So ayan po, napapansin nyo ito 100% busted na to.
kahit gumagana pa yung isa, pero yung isa maliit na yung value, hindi na po parehas, hindi na po balance. So may tendency mahina na yung charging nito. So ngayon dito tayo ulit. Negative papuntang black wire. So ayan, meron po 1.3 ba yan? 1.2. So ayan po. Yung dito sa kabila, negative to black wire, may reading pero mababa, 1.04. Dito sa mga kabila, reading niya mataas. So ayan, 1.2. Ibig sabihin, mas nakakakontrol to ng voltahe. Ito, hindi na. Nakakontrol niya pero hindi na gaano. Kasi mas mababa yung value ng black, mahina ang controlling. Unlike sa mataas, so mataas yung blocking niya. Yun po yun. So paano natin nasasabi kung good to? Pero ito, 100% tayo busted na to. Ito, hindi pa tayo sure kung good ito. So iti-test natin yung bago. Ito yung trusted ko na regulator. Ito yung ginagamit ko palagi sa mga center tap. So ngayon, full wave regulator to. Iti-test natin kung anong kakayahan ng ginagamit. So ulit, dito tayo sa sa negative, sa green wire papuntang hindi, ito positive papuntang green, dapat walang reading. Kasi pag pumasok yung positive sa negative, sigurado putok. Dapat walang reading to. Pag may reading to, busted to. So wala. Dito dapat yung galing positive, dapat meron siyang ambag sa positive para makumpleto yung circuit. So ayun po, meron po 0.8. Ibig sabihin, good to. Ito yung kanina, yung reading 0.8 din. Ito yung may orange, 0.2 na. So ibig sabihin, mababa na talaga to. So tapos na tayo. Ngayon, dito naman tayo yung galing green papuntang AC wire. So dapat may reading to. Green to yellow, green to dilaw. So ayan, 0.4. Ito yung good kanina. Test natin para klaro po. Yung green papuntang dilaw, yung reading 0.4. Green papuntang dilaw 0.4. 47. 0.47 dito. 0.43. Pero at least good to, trusted ko to. Tapos dito naman tayo sa green papuntang puti. Ayan, 0.47 din. Ibig sabihin, good talaga to. Tapos yung green papuntang black, dapat may reading din to. Green papuntang black. So ayan, 1.2. Same lang din dito sa yung sa good. Pero ito yung may orange, mababa talaga. So ngayon yung gagawin natin, gagawin nating source yung AC papuntang negative. Dapat walang reading. Dahil pag may reading to, AC papuntang
AC papuntang positive. Dito muna tayo. AC papuntang positive. Ayan, dapat meron nga. Dahil papuntang positive. Dahil ito yung dalawa. Ito yung bumubuo ng circuit. Yung dilaw at yung puti. Sila yung magkadugtong para mailabas yung 12 volts galing sa alternating current. Sa circuit na to, magkadugtong to, yung dulo nito, yung dilaw at ang puti magkadugtong para lumabas yung DC current. So, sa puti meron siya, ayan, 0.47. Sa dilaw meron din 0.47. Dito sa negative galing AC to dapat ito wala. Wala pong current na galing AC papuntang negative. Ayan, yung direction niya lang AC papuntang positive. Ayan po, AC papuntang positive. So ayun mga ka-asayte, sana may nakatulong sa mga bagong aspirant sa pagdating sa charging system ng Torsiklo. Ito po, 5 wires full wave regulator, 5 wires full wave regulator, 5 wires full wave regulator. Diyan po malalaman natin kung busted or good pa. So ayan po, hanggang dito na lang yung video natin. Salamat po sa mga manonood. God bless po at ingat po tayo lagi sa biyahe.